Parang malalaglag. Hindi. Nagpe-play na siya. Kasi parang hindi kita masyado. Tayo. Ilan bang minutes na? 20 man lang, ano? Ano ba? Yes, outfit. Nagputi tayo. Lagi tayo naka-vlog. Game na? Game. Hindi mo lang inayos ko. Ayos naman. Blessed day, everyone. This is Daddy. I am Mami. Here at The Meat PH. Ba't nakikasali ka? Hindi na ako kasali na lang. Akin na yun. Nag-aaw pa ako. Say, blessed day everyone ka na nga. Okay. Kating-kating. Sa tinagal-tagal, ngayon lang ulit nakapag-shoot. Ba't nga hindi tayo nakapag-shoot? May mga ganap tayo kasi ay umalis na ang kapatid mo ulit. Ano tayo mga celebration o happenings. Something. So, ito na naman tayo sa ating isang experience episode. Except. Ang i-discuss namin for today na experience namin ay yung experience nung kami ikinasal. Yes. Kaya yan, ang sweet. BMW. Kasi kaya kami naka-white. Billy Marjorie wedding. O, nung nag-wedding kami. So, babalikan lang namin yung mga after 5 years. Magsi-6 na. Going. Yun nga. Nung wedding day namin is September 10, 2020. Pandemic pa nun. Ano bang mga pangyayari na nun? Kasi ganito yun. Hindi pa pwedeng lumabas? Oo, hindi pa. Panahon yan? Hindi, nun medyo kasi 2019, medyo maluwag na kasi parang mag-iisang taon na. Oo, mag-iisang taon na. Kumbaga sa nagkakaroon na ng... Kasi nakakapunta na ako doon sa nakakapagbalik-balik. Okay na. Tapos di hanggang pero nakamask pa rin. Oo, nakamask pa. Tapos, pero hindi, yung kumbaga sa limited ang tao. Pero yung basta family members. Okay na. Carry. Basta wag yung parang big gathering, hindi pwede. Hindi pa pwede nun. Tapos, ayun, namanhika na nga, napag-usapan kung kailan yung kasal. Kailan namanhika nung paano, naalala mo pa? September din ba yun o hindi? Hindi. Before ano pa? Mga April? Hindi. Ganun? Ganun katagal? Hindi. Hindi ko kasi... Hindi namin maalala, pero ang alam ko nung namanhikan kami, hindi pandemic. Pandemic na. Kaya nga tayo kakasal kasi nga, di ba? May baby Braille na. Yan, tapos, yun, di ba, ayaw pa mag-agree dun sa, sa date ng wedding. Oo, kasi ay birthday ko yun. Ayaw niya nang may kasabay na okasyon. Kaso nga lang, noong time na yun kasi, parang, ang dami kasing bawal. Oo, tsaka ikinasal kami ay sa civil wedding. So, sa munisipyo ng San Pablo City, Laguna. Yun yung slot na ibinigay. Kasi parang, noon kasi hindi ka pwedeng mamili. Or hindi ba talaga pwedeng mamili? Or yung kasi dun lang may available na slot. Oo. Kasi ang dami pala din ikinakasal. So, yun. Mas marami ikinasal nung pandemic. Nung pandemic, tama. At pero yun nga, yung parang hindi sumakto sa birthday ko. Pero yun nga, sabi ko sa kanya, ang gawin nating wedding anniversary, September 11, para hindi naman matabunan yung birthday kasi lagi ko inaano sa kanya, birthday mo, tapos hindi na wala na celebration ng anniversary natin. Dapat kasi sinaselebrate yun, syempre. So yun, yung mga panahon yun nga, yun, ang nakamas kami noon. After this podcast, magpa-flash kami ng mga pictures namin nung wedding na nakamask kami. Yung mask pa nun pinapersonalize namin dun sa pinsan niya. Para naman may unique. Para may something. Kasi, simple. Isa ding blessing in disguise kasi hindi na tayo gumastos ng malaki. Tapos yung yung damit ni Daddy nun, binili lang namin sa SM. Yung akin nun, online. Di ba? Huli ako online. Basta naka-white. Kasi nga hindi naman ito yun. Hindi. Naka-polo naman yun. Kung hindi din ako pwedeng maglalabas nun kasi nga buntis. Di ba guys? So, pag-iingat din. Yan, kumbaga sana paglalabas ako, may sasakyan na sarili. Yung ganun. Kasi nga, talagang doble. Tapos, yan, tapos hanggang sa, yung
noong time pa lang na yun, yung parang kami yung more na nagdi-decide sa mga bagay-bagay. Yung may magsasuggest, pero syempre, i-consider namin yung suggestions nila. Pero, mas kami yung hands-on doon. Kasi, kumbaga sa Kasi kami naman yung kakasal. At saka, ang katwiran nga ni Daddy, yung parang tayo naman ang gagastos. Yung, practically speaking, di ba yung tayo naman ang gagastos. Kung naman iba ang gagastos, hindi sila masusunod, syempre. Gano'n naman technically ang mangyayari. Di ba, syempre, parang respect sa kung sino ang involved dun sa tsaka kung sino yung magbibigay, syempre. Ganon. Yan yung, kumbaga sana medyo mahirap din nun kumilos kasi daming bawal. Tsaka, yun nga, ang na-require lang na ninong at ninang ay 2 pares. Oo, 2 ninong, 2 ninang. 2 ninong, 2 ninang, mga magulang, walang bisita. Walang dun sa kasal. Walang additional, Sa kasal, meron tayo nun, lang, yung, pinapasok ba sila yung photographer? Meron na, sila ate, oo. Tapos, syempre, support ang family namin noon, yung sila ay, yung bouquet niya ay pinagawa dun sa kamag-anak namin sa kabilang barangay. Dapat wala nun. Di ba, hindi ko alam na meron. Oo, akala mo wala. Kasi nga yung kumbaga sana kasi inisip namin, kasi pagka naman meron pa, sayang dagdag gastos pa, magkano din. Yun nga, yung pandemic, parang napakahirap gumastos kasi unang-una, maraming walang trabaho, lahat halos close. Tsaka nun kasi, syempre pinaghahandaan namin yung paglabas ni baby nun. Kesa magkasal, oo. Tapos yung preparation naman ay naasahan naman ng mga kamag-anak na doon sa inyo, naggawaan sa inyo. Tapos yung di ba, a day before, hindi na tayo nagkita baga? O parang na lang tayo nagkita sa Oo, sa kinabukasan. Sa dun sa munisipyo ng Tapos, syempre, asikaso pa yun ng mga papel, mag-ano ka ba nung Senomar? Senomar nga ba ang tawag doon? Senomar, tas PSA. Ano nga yung Senomar? Certificate of No Marriage. No marriage. Oo. Yung ganun. Tas, yun yung mga preparations na, talagang, ang bumili ng sing-sing namin ay ikaw. Kasi ako may trabaho. Tinawag ko lang sa kanya. Ikaw ang bumili ng sing-sing, tapos... Speaking of sing-sing, wala yung akin. Kasi nangangati. Yung wala naman tayong souvenir halos no, pagkain. Nga souvenir lang natin, pagkain din, sa mga ninong-ninang. Tsaka wala tayo yung halimbawa may baso, yung mga pan-display, wala kaming ganun. Wala na nga kasi nga, kumbaga sa aming bisita lang talaga kasi ng family. Tsaka kumbaga... Tsaka yung close friends. Tsaka ang goal ay tayo makapagpakasal. Makapagpakasal. Nung araw na yan, ready ka na talaga magpakasal o dapat ay hindi pa, gusto mo pang i-delay, gusto mo pang patagalin, gusto mo sa simbahan sana. Kasi diba, syempre diba, pinag-uusapan nga yun. Yung merong sa akin, yung may pressure sa akin kasi diba, syempre bilang babae ako sa side ko, yung parang nagpaplano sila, ganito, si ganito, si ganyan, si ganon. Syempre parang sa akin ako bilang babae, gusto ko talaga sa simbahan. Diba, sinasabi ko naman talaga yun sa'yo na, iba kasi sa feeling namin mga babae pag sa simbahan. Kasi ang wedding ay talaga namang sacred. Hindi, bukod sa sacred, kumbaga, ang pinaka-isang tinitingnan dyan ay yung bride. Hindi naman laging groom. Basta ang pinakabida dyan ay bride. And tsaka nga talaga, lagi naman talaga dapat sa kasal, yung ang-center lagi si God. Yung kumbaga sana. Pero hindi naman ibig sabihin, porket kayo sa civil. Hindi na si God. Oo. Kumbaga si mayor na, no? Hindi, yung kumbaga sa parang, siya pa din. Kasi nababanggit pa rin naman siya doon sa kasal, di ba? Yung pinag-isa kayo ng ganito, ganyan. Ang pinagkaiba nga lang, hindi yung pare mismo ang magkakasal sa inyo. Hindi siya lisensyado na pare na para magkasal. Di ba? Kaya talagang sa inyong dalawa, magbabind together. Pero yun nga, yung isa din, yung isa sinabi nung kinasal kasi kami, yun ang mas legal na naaayon sa umiiral na batas versus sa simbahan kayo ikinasal. Parang mas matibay siyang, kumbaga, mas matibay siyang proof of marriage versus sa church wedding. Parang ganon. Di ganon. Ayun, yung kumbaga sana may sa akin, tapos inano ko kay daddy na, parang oo nga, dapat simbahan. Ganon. Siyempre, kanya naman, kaso nga, di ba, kailangan natin magtipid kasi mga anak, hindi natin alam kung normal, kung cesarean, kasi hindi natin alam. First baby. Then, kumbaga sana, para naisip ko, oo nga naman, dapat mas i-prioritize yun, yung
baby. Kaysa doon sa ganon. Tsaka kumbaga sa ano, inisip ko din kasi nun sige na nga, basta mahalaga yung maikasal kami. Tsaka ang pinaka-iniisip ko nun, yung si baby, maipilido sa kanya. Yun yung pinaka-first concern ko nun. Kaya din kami nag-decide na ikasal bago ilabas si baby. Parang, yung iniisip namin, hindi namin alam kung tama o mali. Yung magiging illegitimate child siya. Kasi, hindi, ano ba yung illegitimate child? Hindi yung parang anak sa labas. Yung hindi siya legal na. Ayun, kumbaga sa ayaw namin na ganun. Parang anak sa pagkadalaga. Parang ganun. Kumbaga saan, yung syempre, iba-iba tayo ng perception about that. Yun yung concern namin. Ewan namin sa inyo. Pero yun yung kaya yun yung talaga namin nun. Tapos, kaya talaga, di ba yung mismo sa buwan na yun yung kumbaga saan malalapit na ako mga anak, doon pa namin naisip na magpakasal na yun sa malapit na. Di ba yung iba parang, pwede namang after mo ng mga anak. Oo. Pero parang maluwag. Parang doon talaga yung schedule na meron, talagang September. Oo, pero hindi, di ba nga ako sa iba, pwede sabihin na, after mo na lang mga anak, para mapag-ipunan pa yung ganun. Kaso nga, concern talaga namin yun, yung magiging surname ni baby. Di ba pwede naman siya na maging surname na ni daddy, kahit hindi pa kami kasal. Kaso, pwede yun. Madami pang proseso na... Oo, tsaka ang mangyayari, mas una ang sa marriage contract versus sa birth certificate ni baby. Una ang birth certificate kaysa sa marriage contract. O di ano na agad yun. Di hanggang sa gano'n, sa na... Yun yung parang nung time lang yun. Yun yung ano ko nun, yung tingin ko nun dun sa parang... Sa pangyayari. Oo, sa pangyayari yun na okay lang naman. Hanggang sa, di ba, naintindihan na nila, naipinaliwanag natin. Kasi di ba ganda sa side nyo din, gusto din nila church wedding. Kasi nga, di ba, syempre, laging iba nun. Di ba, guys, sinasabi nila, syempre, sa babae, dapat. Tsaka, yun na yung nakasanayan sa kulturang Pilipino na church wedding. Pero, yun nga, siguro, tayo ang nasunod kasi tayo nga ang nagastos. Pero kung, halimbawa, ipinush nila na church wedding at sila magpopondo, sige, go. Oo, tama. Kaso, ang nagastos lang namin nun, parang nasa 25,000, 22,000, parang ganun lang. Kung nag-church wedding tayo, baka 250,000. Baka yung 20,000 na yun, lang, yung sa damit na isusuot. Ganun. Ayan. Naging practical lang due sa panahon na pandemic nga and mga priorities. Pero whatever naman kung church, meron pang beach wedding, may kahit ano, basta ang mahalaga ay yun, yung nag-bind kayo together. Walang sapilitan, hindi yung pumunta ka lang doon para yung parang requirement, hindi. Dapat ay taos yung bukal sa loob. Bukal sa kalooban mo. Mahal mo pati yung partner mo. True. Tapos yun nga. Tapos nung kasal na yun, anong parang ang naalala ko nun? Parang 7 or 8 ako nagising. Pero hindi ako nakatulog halos nung gabi. Parang ganun. May balisa moment. Feeling. Kasi nga, syempre, kakasal ka yung ganun. Tapos, yung mga kamag-anak natin, yung tulong-tulong sila, nakakatuwa lang yung bayanihan. Laging ganun, di ba? Lagi naman ganun sa Pinoy. Anong oras kayo kinasal? 10 a.m.? Oo. Ayun nga, dumating kami doon sa munisipyo. Tapos nagkita na agad tayo nun, di ba? Kasi bumaba kami sa sasakyan, bumaba din kayo, papark pa. Tapos pasok doon sa loob. Tapos nung picture muna. Tapos... Kasi may una pang 2 ikinakasal sa amin. Tapos hanggang sa... Tayo yung huli. Tapos umalis nga si Mayor, kaya nagkasasali yung representative. Representative ni Mayor. Tapos ayun, tapos hanggang sa... pasok na sa loob, ganyan. Tapos nakikinig. Kinakabahan ka nun? Oo. Siyempre kasi, yung feeling na lagi kong nakikita, ay kami magkikis sa harap nila. Yung first time mangyayari, yung gano'n. Yung gano'n, tas Ako hindi ko na alam, hindi ko na maalala kung ano yung feeling ko nun. Tas ayun nga, kinakabahan ka din nun, maputla ka. Di ba kayo pagkakinakabahan yung gano'n? Tas ando na nga, tas message, yun nagkaan sa amin sa tas message na. Message mo na sa mga magulang. Sa mga magulang, may ganun pala. Hindi kami sanay na yung mag-open up. So, iyakan ang nangyari. Iyakan. Halos lahat sila doon sa room, nag-iyak. Kasi ilan naman Oo, tsaka, aminin natin, pag about sa family, talagang emotional yan. Tas yan. Ganun. Tas yan, yung message naman sa isa't isa. Message sa isa't isa. Ikaw kanta yung message. Kinanta ko na lang yung sa akin, yung team song namin. Tsaka kasi naman lagi naman kami nagme-message nga. Yung sinabi ko,
Lagi naman tayo nag-uusap, lagi naman tayo magka-text, lagi tayo magkausap. Alam mo. Yung gano'n, no. Tapos parang hindi naman tumagal na 1 oras yung kasal. Mabilis lang. Tapos afternoon, picturean. Uwi. Ang bilis, umuwi. Tapos ang reception dun nga sa kanila, sa bahay nila. Umulan. Umulan, laging naulan. Basta may Basta yung okasyon okasyon. kami, laging naulan. Yung kami lang yung bisita, tapos simple lang, merong isang lamesang mahaba na andun yung mga pagkain na niluto, yung hindi siya in-order kasi nga wala namang orderan. Nakikita namin sa inyo sa... Oo, yung mga pictures, ipapakita namin sa... Tapos may telang asul para matakluban ang mga pader na ang pangit. Parang yung gano'n, talagang simple lang siya. Yung cake namin na pinagawa ng gano'n, hindi yung magarbong may yung mataas, flat na rectangular. Tapos may picture namin. Ganun lang. Tapos mga friends namin, ganun hanggang sa kainan, hanggang sa nag-inuman, hanggang sa ang mga bisita nga lang namin nun ay kokonte. Tapos may mga regalo naman na natanggap na konti din. Tapos diba ang kasabihan na, kapag kakasal, uuwi agad sa kabilang sa... Oo, may mga kasabihang ganon. Ay, yung kami din nangyari kasi nga lasing na. Tsaka hindi naman sa hindi kami naniniwala. Wala namang mawawala. Kung maniniwala ka o hindi, bahala kayo. Yun, ang nangyari noon, nag-inuman hanggang gabi, nagsayawan pa nung gabi, na inabot ng gabi talaga. Tapos, after noon, ay natulog tayo sa inyo. Doon kami natulog, yung as married couple. Hindi ko na alam kung ano nangyari nung sa gabi, kung tayo bagsak or nagkwentuhan pa tayo. Ikaw, nun kasi nga nakainom. Oo, nakainom na. Tapos, after nun, nung kinaumagahan, saka kami pumunta sa amin, sa bahay namin. Ayun, tapos nga, ayun, nagbukas ng mga gifts, mga konting gifts, baso, yung pinakamalaki yung mag-isip yung Durabox, na maliit. Nakakatuwa lang kasi yung mga, yung kahit hindi nakapunta yung manaming friends na invite namin, talaga nagbigay sila ng nila, gifts, di ba? Gifts and messages na ganun. Kasi nga, hindi pwedeng papuntahin eh. Kasi mako-call out kami, kumbaga, yung maano kami ng barangay or ng munisipyo, yung makikita, bakit may gathering dyan? Hindi pwede. Tapos, di ba, after nung kasal natin, yung lahat ng mga may birthday yan, may video, kaya laging pinupuntahan kung madami. Kasi nga, bawal pa talaga. Ganun yung, ganun yung setup ng wedding day namin. Kasi, bawal pa talaga. Kumbaga sa yung, okay naman siya na iraos ng masaya. Natiwasay. Oo. Tapos, masasarap naman yung mga pagkain. Naubos ang pagkain. Oo, tama. Pero tama talaga yung mga sinasabi nila. Kapag ka talaga may pa-occasion ka, hindi ka makakakain. Hindi talaga. Kasi nung tayo ay naando na, tsaka yung natural sa atin na yung mag-assist ng bisita, yung hindi kami agad nakakakain. Kahit sa birthday ng mga anak namin, binyag, talagang yung kain namin parang, ito lang. Yan, parang ganun. Yung makatikim lang. Ayan, yun yung tamang term. Parang malamanan lang yung tiyan, okay na. Basta, kasi hindi ka talaga makakaramdam na, hindi ko alam kung pati kayo ganun ha. Kasi parang, di ba yung parang nabusog na yung mata mo doon sa pagkain. Tsaka sa bisita. Kasi parang kumbaga sana, ang hirap naman na kami pandikain. Tapos yung mga bisita dadating, wala mag-entertain sa kanila. Kasi kami parang, every time na may dadating, sasalubungan, kain na, ganun. Di ba? Alam mo naman yung kulturang Pilipino. Oo, yung pagiging hospitable. Hindi naman tayo yung, may mga organizer na mag-entertain. Wala naman ganun. Kung mayaman siguro kami, yun. Soon siguro. Oo. Pero yun, yun yung aming Billy and Marjorie wedding, mga experiences nun. Tsaka, ano pa bang, yung mga picture pa namin, di ba, may mga, ano bang tawag dyan? Prenuptial photoshoot. Oo. Nag-suggest din sila nun sa atin. Oo. Pero hindi namin ginawa, mahal eh. Hindi kami gumastos. Ang ginamit ko ay itong cellphone na gamit namin. Ako ang nagpicture. Na andyan din, iaano namin yung pictures. Ako lang ang nagpicture nung ring, nung footwear, yung talagang siya, yung may pangit na lumabas, pero maganda din naman kasi iba-iba. Hindi, yung parang hindi na nga naging
Di ba yung iba pa, may mga video na kailangan babalikan kami, walang ganon. Yung meron pa yung photo album na iisa-isa yung mga picture, kami walang ganon. Pwede naman siguro, ipapaprint, o ipapaprint nga, tapos saka naman ilalagay sa photo album, ganon. Basta ilan lang yung pictures namin, ipa-flash namin after this vlog. Kayo, ikwento nyo naman sa amin yung mga, ano yung memorable, or ano yung maikukwento nyo nung ikinasal kayo mag-asawa? Siyempre, alam namin happy kayo nun. Talagang, kasi, yung, kumbaga sa ayan nga yun yung parang sineshare namin, nagpa-flashback sa akin lahat. Parang, ay, ang saya nga nun, ang simple nun, pero ang saya nung, nung moment na yun. Yung, parang, syempre nasabi na iba, ang simple nung, nung kasal nila, ganun, ganyan. Pero sa akin, sobrang sobrang memorable. Kumbaga sa expensive siya kasi kumbaga sa yung na-achieve naman namin yung maging maging mag-asawa. Dahil sa simpleng yan, di ba? Tsaka, nandun yung mga bisitang gusto namin. Yung family namin. Nandun naman sila. Di ba? Yun, till our next episode. Again, this is Daddy. I am Mami, here at The Meet PH. Bye-bye. Pictures.